na lang natin ang mga susunod na kabanata tungkol ho dito kay Yuse Cabral. Pero ang ano dito, malaki talaga ang impact nito kung paano matutuko yung mastermind. Ngayon pa nga lang, mukhang nagtatago na yung mastermind. Mukhang hindi na natin naaninag eh. Gago! Di ba? Tama, mali. Gago! Tuloy, napapagdudahan. Baka naman. Ang dahilan, ako po. O may kagagawa, ako po. Ng ayoko na sabihin. Ay yung mastermind. Di ba? Yung architect of all of these things na nangyayari pagdating sa issue ng korupsyon sa mga insertion. Naku po. Nawala na nga yung mastermind. Di na nga nagpapakita sa publiko. Wala, naghahanap pa. Mantakin mo si Bato, nandyan lang sa tabi-tabi. Hinahanap nila. Wala naman siyang inagrabyado. At wala namang utos pa. Wala pang warrant eh. Hinahanap na, saan si Bato, saan si Bato? Lahat ng putang inang mga bayarang media. Yun ang sinasabi, saan si Bato, saan si Bato? Pero itong isa na tinurong pinaka-mastermind, hindi na nga makita ngayon, wala man na naghahanap sa kanya. Di ba? Pag ano naman kung may prinsipyo ka, yung ayaw na sa'yo, sinusuka ka na, umalis ka na lang. Pag sinusuka ka na ng administrasyon ni Marcos, umalis ka na lang. Hindi ka na kailangan suhulan pa na, lipat ka na lang namin dito para umalis ka. I mean, kung meron ka pang natitirang honor, pero sa bagay, wala ka naman talagang honor, kailan ka ba nagka-honor? Gago! Yung pinakasikat pagdating sa pagsisisante, pinakasikat na si Torre na ngayon ay isa ng traffic enforcer. Gago! Sabi nga nila, di ba mga kababayan, karma-karma lang yan. Pagkataas mo ng walang niya, ikaw ngayon ang winawalang niya. Alam mo, sa dami-dami naman ang i-appoint sa'yo, hayop yan. Ewan ko ba? Gago! Sa dami-dami ng... Hindi po natin minamaliit ang MMDA. Linawin lang po natin mga kababayan. Hindi po natin minamaliit ang trabaho ng mga MMDA, mga traffic enforcer. Hindi po natin minamaliit yan. Ang sinasabi lamang po natin, ngayon nga po na isa ng MMDA chairman, etong si Torre, ay isa ho itong demotion. Bakit kanyo? Kasi PNP chief ka Ang PNP chief natin ay talaga nga namang isang karangal-rangal na posisyon. At aminin na natin, ito ho'y napakataas na posisyon. Sa katunayan, pag ikaw ay naging PNP chief, ayan ho ay talagang pangarap ng bawat pulis. Maging ho yung mga nag-aral sa PMA. Yan ho ang pinapangarap. Kakaiba ho yung level ng PNP chief. At ikaw ay hindi lamang sinisante sa bilang PNP chief, pero ikaw pa ay lalo pang tila binastos. Yun ang Gago! katotohanan doon. Kasi sana kung gagawin kang Secretary of DILG, yan, pwede yan. Gago! Tangina, sino kaya ang namipakuno nito? Mga Romualdez? Ako, may hinala ako. May kikwento ako sa inyo, Gago! Mantakin mo kung sakaling sekretary ka ng limbawa ng iba pang mga ahensya ng gobyerno. Ayan, magandang posisyon yan. Para deserving mo kung sakasakali. Ibig sabihin, bilang isang PNP chief, deserve mo maging secretary o kaya presidential advisor, yung mga ganyang level. Secretary level, ika nga. Pero yung gawin kang MMDA, pambihira, oo. Gago! Para bagang sinasabi sa'yo, lumayas ka na. Ito na lang appointment mo. Para may sahod ka kasi medyo mataas din ang sahod nun, 200,000. So, ibig sabihin, para bagang pang palubab loob na, alam mo yon
Para bagang ano ito para bagang dati kang umiinom ng mga mamahaling alak, di ba? Mga mot-mot yan. Alam mo yung mot-mot? Yung ano bang pangalan nun? Nung champagne na yun at saka yung mga makala ng iniinom mo. Tapos biglang tinanggal sa iyo yun at sinabing, eto, uminom ka na lang ng tubig kanal. Parang gano'n. Gago! Pero may inumin ka pa rin naman. Parang ganun yun. Ikaw ngayon, may posisyon ka pa rin naman. Pero MMDA, ano nga lang, ang asikasuhin mo yung traffic. Pero alam mo medyo, honestly medyo kinakabahan ako dito. Hindi, walang biro. Kinakabahan ako sa posisyon ni Torre na ganito, yung maging MMDA chairman. Paano kung magbida-bida na naman yan? Kasi mahilig magbida-bida. Naalala nyo? Huwag nyo kakalimutan yun. 2-minute response. Tapos papatawag pa siya ng media. Di ba? Papatawag siya ng media. Yung pala planted na yung mga tatawagan nila. Di ba? Gago! Paano kung sabihin ninyang palulubagin niya na ang EDSA? Anong gagawin? Tatanggalin niya lahat ng sasakyan doon. Bawal na dumaan. Gago! Para maluwag ang EDSA, di ba? Ganun baka ganyan na Alam mo naman ang mga diskarte nito, discarding pang kanto Di ba? Yung kakalad ka rin kita dyan, yung mga ganung klaseng baka mamaya ganyan ang gawin niya Mamaya yung mga humaharang dyan, mga na traffic enforcer dyan na kakalad ka rin din niya pagka hindi niya nagustuhan ng karakas, di ba? Ganun yan baka ganun na mangyari. Pero alam mo, ganito lang para sa akin ito yung aking opinion tungkol diyan. Kasi para bagang since ikaw ay 4-star general at sa batas, isa lamang ang maaari maging 4-star. Porn star, pwede. Pwede ka dyan. Yung, alam mo yung mga tatay na, yung ano man tawag doon, ano ba, hindi step sister step daughter. Pwede ka sa mga ganong klaseng Hindi, 4-star, ibig ko sabihin, 4-star, isa lang ang pwede dyan. At yan ay nakukuha laang ng PNP chip. Since 80 plus days ka lang, I think 86 days ka lang atang naging PNP chip. Sinibak ka na doon sa posisyon na yun dahil ang tigas ng ulo mo, ang kapal na mukha mo at ang yabang mo. Yan po ibig sabihin, nawala ka lang sa posisyon. But still, by law, you are the 4-star general. Ngayon, ang problema, yung PNP chief ngayon, si acting PNP chief, hindi makapwesto bilang PNP chief dahil nandiyan ka pa. Hindi ka pwedeng pag-resignin basta-basta. Di ba? So, para lang siguro suhulan ka, sige na, tanggapin mo na lang to. Gago! Para umalis ka na sa PNP, tanggapin mo na lang tong posisyon na ito. At least ito, may 3 taon ka pang MMDA chairman, di ba? Kung abot pa Gago! Malay mo, pag bitaw mo, biglang ilang araw lang, sibaking ka na rin dyan sa MMDA, di ba? Para lang mapagbitaw ka. Kasi ngayon, na wala na siya sa bumitaw na siya sa pagiging PNP personnel, hindi na siya pwedeng bumalik. At the same time, malaya na yung 4-star. Pwede na ibigay ngayon kay Nartatis yun. So, PNP Chief Nartatis na talaga yan. Full-blown na yan, di ba? So, anong ibig sabihin nun? Baka mamaya inalok lang sa ito. Alika na dito. Bite, bite. Gago! Ganun yung mga aso. Bite, bite. Gago! Pagkagat sa dun sa biglang nakatakas na ngayon yung papatakasin. Parang ganun, di ba? Parang yung sinasabi, inuuto ka lang. So para bagang inuto ka, umalis ka na dyan sa PNP para malipat na kay Nartatis yung estrella niya, yung kanyang star. Tapos bigla ka naman din palang sisibakin. Sana. Di ba? Anyway, pero kasi kung ako yan, kung ako yung gaganyanin, ako magre-resign na lang ako. Kung may honor ako Parang sa ako kasi yan ang prinsipyo ko sa buhay. Prinsipyo ko yan. Pag ayaw, di wag. Ganun lang, kasimple, di ba? Gago! Hindi, totoo. Kaya nanliligaw ako nung kabataan ko, Yung kabataan ko, sabi ko, Gago! gusto mo ako? Kung ayaw mo sa akin, hindi wag, umalis ka dito. Gago! Ang ina panliligaw yan. Hindi. Di ba gano'n naman kung may prinsipyo ka, yung ayaw na sa'yo, sinusuka ka na, umalis ka na lang.
Pag sinusuka ka na ng administrasyon ni Marcos, umalis ka na lang. Hindi ka na kailangan suhulan pa na, o lipat ka na lang namin dito ha, para umalis ka. I mean, kung meron ka pang natitirang honor, pero sa bagay, wala ka naman talagang honor. Kailan ka ba nagka-honor? Gago! Lalo na siguro nung ikaw ay kabataan mo, wala ka talagang honor. Gago! Kung ikaw ay meron pang dignidad, di ba? Kung ikaw ay isang meron pang honor na titira sa iyong prinsipyo sa buhay, alis ka na dyan. Di ba? Alis ka na. Hindi mo na kailangan sabihan pa o suhulan pa o palitan pa yung posisyon mo para lang umalis ka. Ganyan ang ginawa eh. Yan yung ginawa ng administrasyon na to. Umalis ka na lang. At sana naman ngayon, baka mamaya kung ano naman isipin mo dyan. Sa bagay, sige lang, magbida-bida ka para matanggal ka huli. Gago! Pero may isa pa akong the other side of the story. Alam mo, sa totoo lang makinig kayo mabuti. Feeling ko, talagang ang nagpapaandar nitong gobyerno ni Marcos walang iba kung hindi itong mga rebulya. Feeling ko pagkagagawa nito ni John Vic yung itong posisyon na to parang lalo niya pang ininsulto. Ayaw mo sumunod sa akin nun ha? Kasi di ba remember siya yung nagpapasunod Ayaw mo sumunod. Hindi ka pumapayag sa aming kagustuhan. Sinibak siya as PNP chief. Di ba? Binulungan niya si Marcos. Sibakin mo na itong animal na ito ganun. Gago! Sinibak naman siya. Ganun kaututo yun si BBM sa tingin ko Gago! Kasi alam mo, itong Pilipinas, ang nagpapatakbo dito, Remulla. Kaya nga isa pa, mas lalo na isang epal, yung si Boying Remulla. Yan ang napaka-epal. Talagang kaya nga kita mo yung ginagawa nilang pagkakawawa kay Bong Revilla. Alam niyo kung bakit yan, di ba? Naikwento ko na sa inyo. Labanan ng Cavite yan Kalokohan Ito. Napaplastikan ako dun Bakit kanyo? Tandaan ninyo, yang si Boying Remulla, dating congressman yan. Dating congressman yan ng Cavite. Tanungin niyo yung mga taga Cavite. May nagawa ba yan dyan? Pero ang balita ko, meron ding mga proyekto yan dyan. Na mga alleged insertion din yan noong mga panahon niya noon. Ganun yan. May mga insertion din daw, sabi. Sabi sa akin, kwento lang sa akin ng ilang mga tao dyan sa Cavite. May matinding insertion din daw yan. Hindi, ako ito na lang Sige, kasi hindi naman po bawal lang sasabihin na naman nila, hindi insertion yan. Ano lang yan, amendments. Sige, sabihin na natin amendments, insertion, kung ano pa gusto ninyo. Ang tanong ko lang sa inyo mga kababayan, may nagawa ba sa Cavite itong si Boying Remulla? Kayo mga taga Cavite, alam niyo yan, wala. Sumagot kayo dyan. Wala ho nagawa yan na matino. Baka yung yung alam mo na, yung dyan, yung dating resort na naging Pogo, kita nyo tila untouchable itong mga Remulla. Pati dito ngayon sa pangyayari dito kay Torres, sa tingin ko galaw ito ni John Vic. At pagdating naman sa issue ng corruption, issue ng para mailigtas si Marcos, parang si Boying Remulla ang nasusunod sa lahat. Lahat ng utos niya nasusunod. Kita nyo na nga lang yung di ba? Yung witness. Sa kanya nang gagaling. Di ba pinagpapasapasahan yung dokumento? Sa kanya lang nang gagaling yung testimony ng tao na yun. Bakit ganun? Ikaw ba, Marcos, utu-utu ka na ba talaga sa mga Remulla? Gago! O hindi mo lang sila kayang tablahin kasi alam naman natin ang karakas ng mga Remulla dyan sa Cavite. Tanong nyo sa mga taga Cavite, kilala yan. Ako po. Gago! Kaya nga ayaw sa kanya ng mga taga Cavite, di ba? Dahil nga sa tindi ng, ewan ko, pang-aabuso daw. Sabi nila, ewan ko, ang nagkwento sa akin, mga taga Cavite. Sabi nila daw, abusado daw yan sa Cavite, parang umasta, parang hari daw ang mga Remulla. Totoo ba yan? John Vic at saka
Boying Rimulya, totoo ba yung akusasyon sa inyo ng mga Kabitenyo na para kayong mga barong, gangster in barong? Ganun ang tawag sa inyo dyan eh. Gago! Kasi ngayon nakikita na natin yung asal nila eh. Kasi since na nasa national na sila, so nakikita na natin eh, di ba? So yan ba ang nangyayari ngayon? Kayo na ba ang bagong gangster ng Malacanang? Gago! Di ba? Kayo na ba ngayon ang namumuno sa Malacanang at yung isa banat lang, tira lang ng tira na kung ano-ano? Di ba? O, panoorin natin itong balita na to. Oh. Pasok. Sa iba pa natin balita, tinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si dating Philippine National Police Chief General Nicolas Torre III bilang MMDA General Manager. Pinalitan ni Torre ang dating police na si retired Colonel Procopio Lipana. Mismong si Sandali I stand corrected. Hindi pala siya chairman. General Manager lang palamput. Gago! Mas malala pa pala. Hayop. Akala ko. Kasi iba pa, mas mataas pa yung posisyon ng chairman eh. Iba pa yung general manager. Hayop yan. Tang-ina, sampal yan. Oo, sampal yan sa'yo, Torre. Mahiyaya ka naman, Torre. Mahiyaya ka. Hindi ito, there's nothing wrong para pagiging GM o general manager. Pero sobrang malayo yan sa dati mong posisyon na PNP chief. Doon nga lang sa sa bago mo maging posisyon ng PNP chief, mas mataas pa yun. Ito, tandaan ninyo ang MMDA, Metro Manila lang yan. Walang MMDA sa Cebu, sa Davao. Wala. Kaya nga Metro Manila Development Authority. Sa Metro Manila lang yan. Sakop lang yan, Metro Manila. Tapos hindi ka pa pala chairman. General manager ka pa pala. To talagang downgrade ang ginawa sa'yo ni Marcos. Kung ako sa'yo, wag ka nang pumayag. Mag-resign ka na lang. Pambira ka. May yaya ka naman sa balat. Ganun ka ba talaga kakapal? Sa bagay. Sasabihin ko sana may yaya sa balat niya. Pero talaga naman, tingnan mo yung balat niya. Gago! Ay, naku ka, Torre. Sorry Kamali pa pala ako doon. Ang Press Officer Undersecretary Claire Castro po ang nag-anunsyo dito po bagong posisyon ni Torre na nananatiling miyembro ng PNP at holder ng 4 na estrella o pinakamataas na titulo titulo sa pambansang pulisya. Magugunitang si Torre ay inalis po bilang PNP chief noong pong Agosto makaraan ng 3 buwang panunungkulan. Naku po, grabe. Matindi ho talaga itong ginawa sa iyo, Torre. Naku, kahiyang-hiya. Sa totoo lang, ako nahihiya sa iyo. Totoo. Para ba, nakakaya naman to. Pero matindi yung pagmumukha mo. Ang kapal ng mukha mo, so paninindigan mo na lang yan. Anyway, ito pa isang balita, yung kay Yusek Cabral. Sino ba itong si Yusek Cabral? Ito muna ang simulan natin. Sino ba si Yusek Cabral bago natin komentuhan ito? Pasok. Sino nga ba si Catalina Cabral? Mahigit 40 taong nanungkulan sa DPWH si Cabral. Ika nga nila, she rose from the ranks. Nagsimula bilang rank and file civil engineering aide hanggang sa maging engineer at umangat ang kanyang karera. Noong 2014, naging Undersecretary for Planning si Cabral. Siya ang punong tagapangasiwa sa pagpaplano ng mga proyekto ng DPWH. Alam niya ang mga proyektong nakaprograma at kung paano pinondohan ang mga ito. Sa lawak ng kanyang kaalaman sa kalakaran sa DPWH, hindi katakatakang nadawit siya sa flood control scam. Sa salaysay ni dating DPWH Yusek Bernardo, isa si Cabral sa mga opisyal na sangkot umano sa kickback scheme sa flood control projects. Sa pagharap ni Cabral sa mga pagdinig ng Senado noong Setyembre, inusisa ang papel niya sa budget insertions. May alegasyon kasing nakipag-ugnay si Cabral sa ilang mambabatas para tanungin kung may priority project silang gustong ipasama sa budget ng DPWH. Pero tinanggi ni Cabral ang alegasyon. Si Cabral din ang nagpaliwanag tungkol sa allocables na sinasabing bagong pork barrel. Ayon sa kanya,
budget ceiling lang daw ang allocables para sa bawat distrito na nakabase sa isang formula na kakaunti lang sa DPWH ang nakakaalam. Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Ngayon, nako po. So, ayan na nga ho. Para bagang ito yung middleman. Parang ganun. Pero in this case, woman, siya yung middleman between the DPWH and kung sino man yung kumikickback. Yung nakakatanggap ng allocable. So, the rest, halimbawa ito, yung mga DPWH secretary, other USEC, other politician, siya yung pinakagitna. Kaya napaka-importante ng papel nito ni Cabral. Pag ito, yung nawala, malaking bagay. Tulad nga ng nangyari ngayon. Kasi, imaginein mo, pag nabiyak yung gitna, sino na ang magiging connect nung lahat na yon? Hindi naman, pag alam nyo naman ang katkungan sa Pilipinas, diba? Yung, hindi naman direktang nakikipag-usap. Kaya kalokohan yung sinasabi nung iba na direktang nakikipag-usap daw. Oo, meron instances, halimbawa talaga magkaibigan ng dalawang politiko, at halimbawa ay politiko talaga yung pero merong gumagalaw sa baba. Yun yung middleman. Halimbawa, kunwari lang, head ng, bakit sasabihin iba, bakit hindi yung secretary? Siyempre, pag secretary ang gumalaw, una-una, hindi naman niya kabisado yung kalakaran pagdating sa kung paano yung nakawan sa baba. Nagigets niyo yung ibig sabihin? Kasi, halimbawa, kung ikaw gagawa ka ng katarantaduhan, hindi naman yung pinuno ang lalapit sa, ito penge ko, penge ko. Hindi naman gaganon yun, di ba? O sekretary, tatawagan niya si senator, senator, congressman, penge ko nito. Meron niyang, balalay, ika nga. Meron niyang yung gagalaw. Yung, siya yung dirty job sa kanya. Siya kakausap, siya mag-negotiate, siya lahat. Yun daw ang papel ni Cabral. Di umano. Alleged. Kaya nga, ngayon, medyo marami ang nanganganib dahil sa hindi na may kokonek. Yung mga testimony, yung mga bagay-bagay, hindi na ho maikokonek kasi nawala siya. Eto, pakinggan ho natin ito. Why do you think this list has not been made public? Why do you think the ICI never asked you for a copy? I mean, I would like to ask you for a copy because I think everybody is curious and it seems like this would unlock a lot of questions and solve maybe some of the mysteries that we are facing with this case. Not surprisingly, there are many politicians who are on the list because the assumption anyway is that congressmen and senators insert projects into the DPWH budget, although this is not officially admitted by the DPWH in the net. But the perhaps less expected thing is that there's also other people outside of the legislature that insert projects into the budget based on the names in the list. This all Wait lang, ito dalang pala muna kasi yan yung medyo mas malalim pa yung listahan na sinasabi. Mas maganda yung pagpapaliwanag nitong ito, sorry Mas maganda ito. Ngayong Ay, sorry, ito. ay makukulong. Huh? Bakit wala? Hindi ko na ilagay, pambihira, oo. Mas maganda yung paliwanag ito nila Marcoleta tungkol dyan eh. Ang ganda ng yung mga sagot. Wait lang, asa na yun? Eto. Ang Mas maganda ulat mo mga dito kababayan. ay nakita siya sa Andito gilid ng naman Buwed gagaling River. ang tanong Buwed natin River. para sa Noche Buena nyo. Naku, malapit na Noche Buena. Mga kababayan ko, malapit na. Nakuha siya namang rumusponde na hating gabi. Nadala pa sa dineklarang patay ng doktor na si Gian Frances Salinas 12:02 ng hating gabi. Ang driver naman po ni Cabral, ang pangalan ay Ricardio Muñoz Hernandez, siya ang huling kasama
ni Cabral. At sa kanyang kwento, binabagtas po nila ang Cannon Road mula Baguio nang magsabi si Cabral na ibaba siya sa Purok Maramal, Sitio Camp 5 sa Barangay Camp 4 alas 3 ng hapon. Nagsabihan niya ito na iwanan lang siya doon. Pero dalawang pangyayari to, Jen, ha? Una ay dumaan sila sa lugar, Oo. bumaba sila, pero sinita sila ng pulis. Opo, pinalis kasi Oo, pinalis medyo sila. mapanganib daw po sa lugar na yun. Ang sabi ng driver, bumalik sila sa may malapit sa hotel, kumain, at nagpunta sa hotel. Bago bumalik ulit rito. Doon sa site, sa Oo. area pa rin yun. Ibig ulit. sabihin, dalawang beses sila pumunta. Aha. At yung sa second time, dito na nagpaiwan si Cabral. At sabi sa driver, balikan mo na lang ako. Nung pagbalik niya ng bandang alas 5 na ng hapon, hindi na niya makita si Cabral. Bumalik si Hernandez sa hotel kung saan sila naka-check-in. Wala din daw po doon eh. Kaya bumalik siya sa Cannon Road View Deck kung saan nandun ng Station 8 ng Baguio City Police Office. Humingi na siya ng tulong. Kasi Oo. gumabi na eh. Madilim na. At dahil dito tumulong po ang pulis sa paghahanap at doon nga po nakita doon sa site sa ibaba 30 metro mula sa riverbank ang katawan po ni Cabral bandang alas 8 na po daw ito ng gabi. Hindi pa malinaw kung bakit inabot ng 4 na oras bago iniakyat ang katawan ni Cabral sa kalsada. Baka nahirapan. May mga report din na nagsasabi na nahulog si Cabral at ito ang sinusundan ng investigasyon sa ngayon. Ang Office of the Ombudsman ay nag-utos naman na lahat ng gadget, ibig sabihin mga cellphone o kung anumang computer, laptop, ay ingatan. Ito pong lugar kung saan daw po nagpaiwan si Cabral ay isang populated area. May mga tao yan sa palipaligid. Malapit ito sa isang nasirang rock shed at sa rock netting project site na in-inspection ni Pangulong Bongbong Marcos noon kasama si Mayor Benamin Magalong. Iniugnay din si hindi na ito, background na ito eh. O yun po ang pangyayari. Sen. Oho. So yun. Pero ngayon kasi parang marami tuloy ang lumalabas na mga balita kung ano talaga ang naging nangyari dito kay Yusek Cabral dahil nga sa mga pangyayaring ito, Sen. Oo. Pero base sa paglalahad mo, Nelson, parang gusto niya talagang pumunta sa lugar na yun eh. Bumalik pa eh. Opo. Una, tama ba yung sinabi mo na binawalan sila ng pulis sapagkat mapanganib yung lugar na yun? Oho. So, umalis nga. Opo. Tapos sabi mo, bumalik uli. So, ibig Bumalik sabihin, parang gusto niya pumunta talaga sa lugar na yun. Oho eh. Pangalawa, napansin ko, sabi na bagit mo kanina, bumalik yung driver para balikan siya, di ba? Opo. Kasi sabi ni, iwanan mo ko pero balikan mo rin ako. Oo nga, pero hindi ba niya hinintay na dapat tatawag, o balikan mo na ako. Di ba dapat may... Ay, usually ganun ho eh. Hindi, Parang naka-schedule baga. Kasi wala pa naman sinabing bumalik na siya, di ba? So bakit siya bumalik? Unless naka-schedule na nga, di ba? Naka-schedule na yung, ito ha, ito lang iiwan mo, ganun. Marami kasing haka-haka. Una, hindi totoo. Yan ang pasintabi na po, mawalang galang na po doon sa namatay. Ang mga haka-haka ng mga tao, hindi totoo. Malamang pineke yung kanyang pagkamatay para daw maligtas sa liability sa batas. Kasi sangkot siya na makukulong eh, 'di ba? Una 'yon. Pangalawa naman, merong yumari sa kanya. Merong nagplano para talagang hindi na siya makapagsalita. Yun ang talagang ginusto niya na yun dahil may ipit na siya. Di ba? Yun ang ano sa tingin ninyo doon sa tatlo ang
possible mas kapanipaniwala. Pa dapat tatawagan ka. Balikan mo na ako rito. Okay, pakisagot ho dyan, ha? Oh. Nasaan ka na? Ang tagal-tagal mo naman. Ayun nga. Opo. So bakit kagad bumalik yung driver nang wala pang pasabi? Yun lang. Mga isang oras daw po Isang ito. oras sa pagitan, nagpakarga daw siya ng gas, di ba? Yun ang mayroon pa story yung Oo gano'n. nga, pero di ba karaniwan, hihintayin mo yung... Tawag ng boss mo. Kasi iwanan mo na muna ako dito. Opo. Di ba pang karaniwan? Te-text na lang kita. Tatawagan kita. Wala bang ganun? Wala po. Walang ganon, Sen, no? Well, ayaw naman ho nating magbigay ng mas malalim pang komento sa bagay nito. Una, ay iginagalang natin, nirespeto ang pangyayari po dito kay Yusek Cabral. At maaari ay nananangis yung pamilya nila. Ano ha? Ukol sa bagay ito. Pero siyempre, yun nga po ang ating sinasabi, maraming katanungan sa isipan ng ating mga kababayan, Sen, sa pangyayari ito. No? At hindi naman Palagay natin ko, maalis yan. kasi ang mga katanungan na yan ay patuloy pang dadami siguro. Opo. Dahil alam naman natin, si Yusek Cabral ay dating nagsilbi sa DPWH. Opo. At alam din natin, very sensitive yung kanyang posisyon. Lahat ay mag-agree sa katotohanan na yung kanyang posisyon na yon ay masyadong maraming naglalaman yun ng maraming impormasyon tungkol sa kung paano inilalatag ang mga proyekto ng ating pamahalaan. Kasi DPWH ito, Jen, Opo, Nelson. Yusek for planning po siya. At hanggang sa maaalala ko, mula nung ako ay naging chairman ng Blue Ribbon Committee, ay talagang halos umiikot sa kanyang opisina yung mga unang katanungan dyan. Opo. Lalo na yung mga proponents ng projects, kung paano nilalatag yung mga tinatawag na, kung paano pinalalaki yung mga pondo, kung paano binabahagi. Talagang yung opisina niya ang nakatutok dyan. Oo, tama. At maliban pa dun sa tinatawag nating mga applications. Siya yung umahawak kasi niyang mga applications. Ganun ho ba? Oo. So siya yung nakakaalam kung ano yung mga coordinates Yun. ng mga project. Oo. Kung talagang gugustuhin niya na sabihin kung nasaan ang mga coordinates ng lahat ng projects, lalong-lalo na yung pinag-uusapan noon na flood control, siya talaga ang bukod na opisinang nakakaalam ng lahat ng mga sensitibong impormasyon. Nasa opisina po niya yun, no? Ngayon, dahil nga sa kahalagahan ng opisina niya, nung kasagsagan na nagtatanungan tungkol dyan, ay nagbitiw nga siya. Oo. At mula doon ay wala namang masyadong ginawa na yung Blue Ribbon Committee. At marami nga nagtataka, ba't ganon? Oo. Gayong siya yung pinakamaraming nalalaman dyan, parang wala lang. Oo. Pagkatapos, maraming nagsasabi na nakakuha ng mga impormasyon na maaaring makapagbigay ng kung ano-anong related na mga ibang tatalakayin at maaaring ma-involve yung maraming tao. Kaya siguro ngayon, kung mo nangyari yan, talagang aasahan mo na babangon ng mas maraming tanong. Opo, maraming talagang tanong. Mas maraming tanong ngayon kaysa kasagutan. Oo. Nakakalungkot yung nangyari dyan. Ako, unang-una, dahil kakilala ko naman siya, sa trabaho ko sa Congress noon sa mababang kapulungan hanggang sa maging senador ako, may pagkakataon talaga na nagkakausap sa mga hearing. Opo. Kaya kilala ko naman siya ng personal. Ayun. Kaya hanggang sa ako'y maging Blue Ribbon Committee, nasama nga siya sa unang mga pagtatanong dahil nga sa sensitibong pwesto niya sa DPWH. Oo. Opo. O ngayon, nangyari nga ito, inaasahan natin na marami talaga yung magdududa
Tama. sa nangyari sa kanya. Nako At lalo pa nga naalala ko, di ba dapat nakatakda sa humarap sa ICI, di ba? ICI noong December 15. Tapos hindi rin siya pumunta, no? Kasi nakarating. Wala rin pasabi kung pupunta o hindi. Kung maalala ninyo yung dalawa, naging guest natin. Si Kong Lian Libiste po. Si Kong Lian, anak ng aking kumare. Opo. At mula sa kanya, nagsabi siya rito, at dito niya unang inilahad Yes. na meron siyang nakuwang mga sensitibong impormasyon na binigay mismo. Naku, may revelasyon si dito, si Senator Marcoleta, Diyan daw nilahad sa kanyang programa yung mga mga nalalaman ni Yusek. Naku po, patay tayo dyan. Gago! Ito na. Opisina ni Secretary Yusek Cabral, bago pa nangyari Opo. itong pinag-uusapan natin. Opo. At nung hinahanap na rin yung computer, hindi na makita yung computer. Agoy. Oo. ganun ang Ngayon, sinasabi mo kanina na may binanggit ang ombudsman na ano sabi niya? Yung mga gadgets Pinapasecure. ay secure. Nako. Yung Cellphone. text. Yan. Kasi sa forensic investigation, baka, ano bang tanong? Kasi kung may katagpo ba siya doon, siya lang ba ang kusa na tumambay doon? Bakit, ang tanong bakit 2 beses pa siyang bumalik doon sa nabanggit na lugar? Di, bakit ang ombudsman ang nagsabi noon? Siguro ang ombudsman ang nakunan ng reaksyon. Diba dapat pulis? Oo nga, no? Diyan kayo Dapat kasi- nagkamali kayo dyan, mga kapatid. Kilala nyo naman ng ating ombudsman. Siya na po ang prosecutor, siya na ang huwes, siya na ang polis, siya na ang lahat. Oo, siya na nga rin ang presidente. Gago! Hindi nyo alam yun? Naku naman mga sir, hindi nyo po ba alam yun? Nagpapatakbo sa Pilipinas, era mga Remulla. Yung siguro, yung mga investigador. Opo, yung mga pulis. Kasi kung hahanap ka ng lead, halimbawa, pero ipaalam niya sa mga mga partido ni Yusek Cabral. Opo. Sa tingin ko, hindi yung ombudsman ang nagpapanukala ng ganun, kundi yung mismong mga investigador na nagsisimula para malaman ang mga katotohanan sa pangyayaring ito. Bagay, Di ba? malamang SOP naman sa mga pulis. Siguro nakunan lang ng reaksyon ng reporter si Ombudsman Remulla. Ano nga. Pero doon sa punto lang, aspetong legal lang, may epekto ba ito sa kaso, sa kontrobersya ngayong ating kinakaharap? Kung legal aspect lang po, walang... Yan, maganda to. Kasi ang tanong nila ngayon, di ba, ano magiging epekto nito sa iskandalo ng flood control? Ang magiging maraming epekto sa tingin ko kasi nga yung sa dami ng mga impormasyon na dapat sana'y nailahad niya o naikwento niya, maaring yung iba ngayon ay hindi na makikita. Ayun. Di ba? Opo. Maaring tamaan naman ng mga impormasyon na yan ay medyo nagsasaya siguro. Ayun. Oho. Kaya kung tatanungin mo kung anong magiging epekto niyan, merong nalulungkot talaga, merong nagsasaya. May lihim pa na, tama kayo, Kasi sir. No? Opo. yung mga dapat na maibahagi, alang-alang dun sa ikalilinaw ng sino ba talaga ang nagpasimuno niyan. Kagaya ng binabanggit natin dito. Opo. Palagi nating binabanggit. Sana sa lalong madaling panahon, makita natin kung sino yung mga masterminds, hindi ba? Opo. Ngayon, isa sa epekto, baka mahirapan kung paano maituturo lahat yun. Di ba? Naku, patay tayo dyan. Dahil sa pagkawala Kung ni Jose tatanungin Cabral. mo ako, kasi simpleng-simple lang naman, mas maganda, maraming magkukwento, maraming mapagkukunan ng impormasyon. Opo. Pero sa nangyaring ito, maaring mapigilan yung iba. Pero sa kasaysayan naman, kung minsan, meron tinatawag na yung twist of fate. Opo. Sa ibang pagkakataon, bigla na lang lilitaw naman yung mga ibang... kasi mag-iiwan naman ng bakas lahat Tsak po yun. Di ba? Oho. Hindi naman iisang tao lang siguro nakakaalam sa kanyang opisina. Mga ganun. Well, anyway, ako naniniwala naman sa makabagong kaparaanan ng investigasyon ngayon sa part ng Baguio PNP ng Cordillera. Tsak, magkakaroon ng malalimang investigasyon siguro, Sen. Ano talaga naging dahilan? Pero may problema. Ito problema. Pakinggan ninyo.
ng naging kamatayan nitong si Jose Cabral. Hindi lamang yung kamatayan niya mismo, kung hindi yung epekto ng pagkawala Ayan, niya. opo, Kasi oo. nga, nawala siya habang hindi pa ganap na natutukoy ang lahat ng dapat matukoy. Oho. Habang naglalaro pa sa isip ng mga mamamayan natin, saan na ba patungo yung mga investigasyon na yan? Ayan, Bakit opo. nangyari itong ganito? Oho. Di ba? Oo. Pero tataka ko na doon sa mga tama ba yung video footages, bakit binalot siya ng plastic? Parang yun? Parang foil? na hindi ko alam eh. Di ba? Ano kayang nangyari doon, no? Ipakita mo nga direct. Ayan, yan, no? no? Bakit siya kaya binalot ng foil, ano? Paano nyo naman alam na foil yan? Yan po, yung Ako, no? Yung ako hindi ko alam kung ano yan. Parang Baka yan naman talaga yung ginagawa SOP? ngayon eh. Para i-preserve po yung bangkay. Parang hindi naman. Well, parang ngayon lang ako nakakita ng gano'n. No? Na-accident, bumagsak eh. Yung body bag, ano? Oo, yung, ano ba, body bag lang ba yun? O... Ayun, no? Kasi parang bimilot siya, no? Di ba? O body bag ba yung ginamit sa kanya? Well, anyway, nagtaka lang ako doon sa nakita nating yung paraan. Ay, nako. Ang sabi naman ni Kong Lian Lebiste tungkol dito sa pagkamatay ni Jose Cabral, ang sabi niya sa kanyang Facebook account, yung una niyang post ay may listahan sa computer ni Yumaong Jose Cabral ng lahat ng proponents ng DPWH insertions. Okay. May iilang may kopya nito. Kung lumabas lang ito, tapos na ang mga investigasyon. Yo. At sinundan niya after 7 hours, ang files ni Jose Cabral ay inaprubahan ng DPWH na ibigay sa akin noong September 4. Ipinakita ko ito sa ICI noong November 18 at 19. At sa Ombudsman noong November 26. May kopya rin ang DPWH nito. Pero mukhang sabi ng ICI, wala silang kopya nito eh. No? Nakita lang nila. Kaya nga humingi siya ng kopya kay Oo. Ano binabanggit mo, Nelson, na si mismong si Kong Lian ang nagbigay ng mga sinasabi mong pangalan ng proponents? Yung galing kay... Yung nakuha doon po sa computer. Oo nga. Dahil nakakuha si Kong Lian ng kopya noon, ibinigay niya sa ICI. Hindi po, ipinakita lang. Pinakita. Nung humarap siya doon, ipinakita At niya. nanghingi nga raw ng kopya. Kasi wala doon silang kopya pala noon. Noon pinakita niya, meron ba kayong kopya nito? Nagtataka nga sila, walang kopya. Pero binigyan sila ng kopya. Binigyan daw po, doon natin na-interview dito, Sen, binanggit niya, nagbigay siya ng kopya doon sa ICI. Yun po yung sabi ni Total, Kong Lian. tinitindigan naman ni Kong Lian. Ibig sabihin talaga, binigyan ng kopya ang ICI. Oh, yes. Sa mga po. tweet, Oo. alam ng ICI kung ano yung nilalaman ng computer. Oo, pero may problema dyan. Kasi in every document presented in the court, you have to say to the court na akin yan, ako gumawa niyan, at yan ay lehitimong kaalaman ko. Kasi alam mo, meron niya akong kakilala na demanda siya dahil sa libel or something na nilabas niya sa Facebook. At na-dismiss yun, alam niyo kung bakit. Sabi ng korte, walang authentication from Facebook. Na yan ay talaga lumabas sa kanila. Kasi authentication is very important in court. Kung ang isang tao ay patay na, paano niya sasabihin sa aking galing yung listahan na yan? Ako talaga ang sumulat dyan? Kasi pwedeng magkaroon ng dagdag bawas doon sa listahan na yun eh. Di ba? So, unless that person authenticate. Importante yun. Well, Dahil nabigyan na sila ng kopya. maaaring ganun daw po. At nabigyan din ng DPWH. May kopya May kopya na ang rin po ang DPWH Yung original na copy, nasa kanila pa. May mga lumalabas lang angulo doon sa computer daw. May mga typo error. Kaya, mahiwagang computer. Kaya nga Kaya nung lang, mga- ang magiging problema kasi dyan, alam mo, kung pinag-uusapan natin ay usaping legal, Opo.
Sino magpapatunay niyan? Authenticate. Ano? Yeah. Yung authentication kasi ay bahagi ng pagbibigay ng probity sa isang nakalap na ebidensya. Yes po. Oh. Kaya nga, pagka ikaw ay may-ari ng ganong kasulatan o anumang klaseng ebidensya, lalo na kung documentary evidence, Opo. authentication ang pinag-uusapan eh. Karaniwan, maaaring ang isang dokumento may pirma ka. So, ipipresenta ka sa harap ng korte at tatanungin ka, ikaw ba ang gumawa nito? Ayun. Oh. Ikaw ba naglahad dito? Ganon. Opo. Meron kang pirma nakalagay rito, pirma mo ba ito? Yun ang authentication eh. Opo. Ngayon, kung halimbawa, listahan lang ang nakita, ngayong wala na si Yusek Cabral, sino mag-authenticate ngayon na siya nga ang may-ari nung nakasulat doon sa computer? Kasi kahit na laptop ngayon, maaaring sasabihin lang ng iba, oy, naglagay lang kayo dyan. In-insert nyo lang yan dyan. Oo. Ano, mga files na yan. Ano? So, ang pinag-uusapan natin dyan, yung technical issue ng authentication, doon medyo magkakaroon ng problema dyan. So, yun pala yun. Ano? Sa akin lang, opinion ko lang ito. Maring nagkamali ako, pero sa experience ko bilang isang abogado, Jen, yun ang medyo problematic. Yung area na yun. Opo. Ngayon na siguro kung may mga personal secretary siya, Nelson, ano? May magsasabing Yan ay talagang ano. kami po ang nag-save niyan, kami ang gumawa niyan. Yung sinasabi nating pwede rin naman patunayan yung mga digital traces sa liban. Ayan, isa po yan. Oh. Kaya naman, hindi mo na mabubura yan eh. Opo. Di ba, pangkaraniwan, pagka meron kang communication galing sa cellphone mo, ano, Ayan. ayan naman, pwedeng sabihin ng korte na kahit di mo patunayan yan eh. We can take judicial cognizance na by technology, talagang galing sa iyo yan. Di ba? Ayun. May mga forensic investigations. Oo, yung mga ganyan. Tama. Ay, Ako, grabe. Ayan na. So, mga kababayan, maganda ho yung revelasyon na yan. Mukhang matindi ho itong mga kwento pa patungkol dito. Anyway, tingnan na lang natin ang mga susunod na kabanata tungkol ho dito kay Yusek Cabral. Pero, ang ano dito, malaki talaga ang impact nito kung paano matutuko yung mastermind. Ngayon pa nga lang, mukhang nagtatago na yung mastermind. Mukhang hindi na natin naaninag eh. Gago! Di ba? Tama, mali. Gago! Tuloy, napapagdudahan. Baka naman. Ang dahilan, ako po. O may kagagawan, ako po. Ng ayoko na sabihin. Ay yung mastermind. Di ba? Yung architect of all of these things na nangyayari pagdating sa issue ng korupsyon sa mga insertion. Naku po. Nawala na nga yung mastermind. Di na nga nagpapakita sa publiko. Wala, naghahanap pa. Mantakin mo si Bato, nandyan lang sa tabi-tabi. Hinahanap nila. Wala naman siyang inagrabyado. At wala namang utos pa. Wala pang warrant eh. Hinahanap na, saan si Bato? Saan si Bato? Lahat ng putang inang mga bayarang media. Yun ang sinasabi, saan si Bato? Saan si Bato? Pero itong isa na tinurong pinaka-mastermind, hindi na nga makita ngayon, wala man na naghahanap sa kanya. Di ba? Kasama na dyan yung mga jobless political analyst. Gago! Hindi hinahanap si Nako, ayoko na lang sabihin. Muntik na. Ang talong tuloy ng taong bayan, yung pagkawala ba nitong isang to, ang may dahilan yan ay yung mastermind na hindi na makita ngayon. Naku po.